Magandang araw po sa ating lahat. For today's video po, tayo po ngayon ay may aayusin na TMX 125. Itong motor na to ay dinala dito sa ating shop nang itinutulak na po at hindi na umaandar. Ang sira po nito ay kanyang stator po. So yan po, pagka may ganyan pong kulay pula at kulay itim na guhit po sa ating linya ng ating stator, yan po ay coil type. So hindi po siya battery operated. So ngayon po, ito po ay i-convert po natin ng battery operated na CDI po. Ayan po. Yan po ay CDI ng Lipan 110. Bakit po natin ito i-convert? Kaya po natin ito i-convert. Unang-una po, mas madali po yung trabaho at mas maliit po ang gastos. Mas mahal po ang aabuting gastos kung papalitan natin siya ng bagong stator compare po sa magpapalit po ng CDI. Kung sa performance naman po ay okay na okay po ito. Marami na po tayong na-convertan po ng ganito po ng battery operated na CDI. Mas tumagal po yung buhay nung ginagamit nila yung motor compare po dun sa haba ng buhay bago nasira po yung stator. Kaya garantisado po ito, okay na okay po. At okay po, ito po yung socket ng ating CDI. Kung mapapansin nyo, meron dyang isang wire, ito po yung nasa harapan. Siya po ay kulay itim na may guhit na pula. Okay po. Yan po yung kadugtong po ng ating stator. Ito po. Yan. So yan po yung linya ng ating stator. Kulay itim na may guhit na pula po. So pagka ganyan po ang ating stator and linya po ng CDI, ito po ay coil type. Hindi po sila battery operated po. Ngayon po ito po ay co-convert po natin ng battery operated po na CDI. Okay po. At okay po, ganyan po ang posisyon ng ating socket. Dito po sa part na to ng ating video, tignan po natin mabuti kung saan po nakaposisyon yung mga wire. Huwag po tayo magbabase sa kulay. Dahil minsan po, pag bibili po tayo ng socket, hindi po pare-pareho ang kulay. Minsan bali-baligtad po yung posisyon ng mga kulay sa nabibiling socket. Kaya mahalaga po na alamin po natin yung posisyon po ng tamang wiring. Huwag po tayong babase sa kulay. Yung pong nasa kaliwa na nasa itaas, yung po yung papuntang pulser. Yung pong nasa kaliwa na nasa ibaba, yung po yung ground or negative. Yun naman pong nasa itaas po na kanan, ignition coil. At ang panghuli po sa ibaba po, nasa kanan, yan po yung ating positive or main accessory wire po. At okay po, magsisimula na po tayo sa ating pagwawiring. Tinalupan na po natin yung dalawang wire. Meron po kayo dyan makikita na kulay green na may guhit na puti at isang kulay green po na solid. Solid green at isang green na may guhit na puti. Dyan po natin ikakabit yung ating negative or body ground po. At okay po, naikabit na po natin. Pagsasamahin po yung dalawang wire, tapos dun po natin ikakabit yung socket. So okay, ayan po yung nasa kaliwa. Okay po, bandang ibaba kaliwa ng ating socket. Yan po yung negative or body ground po. Naikabit na po natin. Okay, yan po. Pagsasamahin po yung dalawang wire. At okay po, ang kasunod po na ikinabit natin ay yung linya naman po ng pulser. Yung po yung kulay green na wire, nasa itaas po, bandang kaliwa po. Ayan, kinabit natin siya dito sa wire po na kulay blue na may guhit na dilaw po. Yan po yung linya ng ating pong pulser. At okay po, ang kasunod po nating ikakabit ay ang ating ignition coil po. So ito naman po yung linya ng ignition coil. Kulay dilaw po na wire na may guhit na green po. At okay po, ito po yung kabilang dulo niya. Yan po yung wire na papunta sa ignition coil. Ayan, magkakulay sila. Dilaw na may guhit na green. At okay po, naikabit na po natin. So yan po yung nasa kanan itaas po. Ayan, yan po yung linya ng ating ignition coil. At okay po, ikakabit na po natin yung panghuling wire. Ikakabit po natin ito sa main accessory wire po. Kung makikita po ninyo, yung ating pong test light ay nakaklip po siya sa negative ng ating battery. Okay, dahil ang hahanapin po natin ay positive po. So nandyan po yung socket ng ating
signal light laser, dyan po tayo kukuha ng ating main accessory wire po. So, kailangan umilaw po yung ating test light. So, okay, umilaw po siya. Ngayon po, ipapatay sindi po natin yung ating susian. Kailangan mag-on-off po yung ating ilaw po. Ayan. Sa part na yan, nagpapatay sindi po tayo ng ignition switch. Okay po. So, okay, yan na po yung ating main accessory wire po. Okay. Dahil pag nilagay mo yan sa kabila, hindi po yan iilaw. Okay po. Sa kabila, umiilaw. Yan na po yung linya ng ating main accessory wire. Nagdagdag po tayo ng extra wire para umabot po yung linya ng ating main accessory wire po papunta sa CDI po. Okay, nagdagdag po tayo ng extra wire. At okay po, inipit lang po natin siya ng ating signal light laser. At okay po, nilagyan na natin siya ng electrical tape para hindi matanggal. So yan na po yung wire na inilagay natin at papunta na po siya dun sa linya po ng CDI. So iyan po yung nasa kanan bandang ibaba po. Ayan, yan na po yung positive main accessory wire po. At okay po, nabalutan na po natin ng electrical tape. Ikakabit na po natin ng CDI at atin na po itong tetestingin. Kunti, hindi na nakagamit. Ned, kunti. Ned! Kahit tignan mo nga sa video kung kita. Wala. Hindi, tanggal yung kable. Ay, hindi ka lang kayo ng ano? Wala nang gas. Hindi nakakabit yung tangke. Pero okay na yan. Watch the full video to discover how. At okay po, nakapix na po yung ating CDI. Nagtali na rin po tayo ng cable tie para hindi po gumalaw yung mga wiring. So, ito po yung step by step po na ginawa nating video sa pagko-convert po ng CDI. Pwede nyo po itong gawin kahit sa ibang unit. Tandaan nyo lang po yung mga wiring po katulad po ng pulser, body ground, negative, ignition coil, and main accessory wire po. At hindi po kayo maliligaw. Thanks for watching po and God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po.